Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng 2024, December 31, araw ng Martes. At sa ating latest satellite images, makikita natin tatlong weather systems pa rin nakakaapekto sa ating bansa. Ang Intertropical Convergence Zone ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan at lalo na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, kasama ang Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang shearline naman o banggaan ng mainit at malamig na hangin ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan, partikular na sa ilang bahagi sa may northern Luzon, habang ang amihan o northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng extreme northern Luzon, yung area ng Batanes kasama yung Babuyan Islands. At makikita po natin sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya wala tayong inaasahang bagyo at sa mga susunod na araw. At generally po, ngayong taong 2024, nakalabing-8 bagyo po ang pumasok at nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, kasama na dyan ang ilang bahagi sa Luzon, kasamang Metro Manila, inaasahan pa rin natin generally fair weather, pero ibig sabihin posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, isolated light rains naman dito sa may Ilocos region. Dito nga sa Luzon, ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon ay malaki yung tsansa ng mga mahihinang pag-ulan dulot ng amihan, partikular na dito sa may Batanes kasama yung Babuyan Islands, habang sa iba pang bahagi ng eastern section ng Luzon kasama dyan yung Cagayan Valley, at gayon din sa ilang bahagi ng Aurora at Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dulot po yan nitong pag-iral pa rin ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon, inaasahan natin mga isolated light rains sa Ilocos Region at ang bahagi ng Central Luzon, habang sa Kamaynilaan nga, posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at sa iba pang bahagi ng Southern Luzon ngayong huling araw sa taong 2024. Agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius, at Tuguegarao hanggang 27 degrees Celsius, 17 to 24 naman sa Baguio, habang sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi, 25 to 30 degrees Celsius. At dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, ang pag-iral pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, at ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Magiging maulan din lalong-lalo na sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Kabisayaan dulot ng ITCZ, habang dito sa may Panay Islands, asahan naman natin generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. At sa pag-iral pa rin ng ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung eastern section ng Mindanao, yung Caraga at Davao Region. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius, sa Davao naman 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, wala na po tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, bagamat nagpapaalala pa rin ng Pag-asa, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, medyo malakas pa rin yung amihan, posibleng katamtaman hanggang sa kumis ay maalong karagatan ang mararanasan sa may mga hilagang baybayin ng ating bansa. So iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan ay nagpapalakas ng alon ng karagatan. Bukas naman, unang araw sa taong 2024, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan yung eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Ito ay dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa January 2, araw ng Huwebes naman, posibleng umiral yung shear line na magdadala ng mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Luzon. So iba yung pag-iingat din po dahil posible rin yung mga pagbaha, mga flash floods and landslide. Inaasahan din natin towards the weekend sa pag-iral ng shear line, malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog.
Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:21 ng umaga at lulubog, ganap na 5:38 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating ibang mga social media platforms, yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Naglalabas po tayo ng mga advisories para malaman natin kung sa mga lugar magkakaroon ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So meron po tayo sa X, Facebook, YouTube at sa ating website Pag-asa, bagong.pag-asa.usc.gov.ph. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center sa huling araw ng taong 2024. Ako si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.